pa ang sabi ng Bible tungkol sa pagtitiis. Alam nyo, ang bawat nangyari sa una, nagbibigay po ng aral sa atin yon at halimbawa. Basahin natin ang gist ng unang Korinto, versikulo 11. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Yung pong aral na nasulat sa Biblia, pangyayaring nangyari sa Biblia, nagtuturo sa atin yun. Ngayon, ano itinuturo sa atin ng istorya ni Job? Ano itinuturo nun? Anong sense ng aral meron yon? Basahin po natin kay Santiago. Ganito nakasulat sa 5 Gs. Una ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Yun po nangyari kay Job, halimbawa po yun ng pagtitiis na dapat gawin ng mga Kristiyano. Doon po natin napapatunayan ang pagtitiis, kapatid. Kung sa kabila ng ating pagiging matwid, may dumarating pang mga bagay na parang hindi maganda sa buhay natin, doon po napapatunayan ng Diyos na tayo nakakapagtiis talaga. Kailangan po kasi yun sa Gis 36 ng Ebreo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Ayun, nangangailangan kayo ng pagtitiis. Bakit? Upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Pagka hindi po tayo magtitiis, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya natin nagagawa ang kalooban ng Diyos dahil sa pagtitiis. Yun po ang nangyari kay Job. Natuto siya ng pagtitiis. Nangyari rin po kay Kristo yan Natuto siya ng pagtitiis. 5 ng Ebreo. Ganito po ang ating mababasa sa versikulo 7. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Nakita nyo, bagaman si Kristo'y anak na ng Diyos, natuto ang wika siya ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Kaya yung pong pagtitiis, ang mensahe ng kasaysayan ni Job. Hindi siya pinaparusahan ng Diyos, hindi rin siya sinusubok ng Diyos. Kasi garantisado na ang Diyos sa kanya Kaya nga nakipag-ano ang Diyos kay Satanas Kahit na siya'y galawin mo, nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? Walang gaya niya sa ibabaw ng lupa. Natatakot siya sa Diyos, sabi niya, at humihiwalay sa kasamaan. Kahit na siya'y kilusin mo pa laban sa akin, hindi siya hihiwalay sa akin. Yun ang garantiya ng Diyos kay Satanas Ngayon, ginawa ni Satanas, binigyan niya ng kung ano-anong kapighatian si Job. Pero akala ni Satanas, nakaka-score siya. Kaya pumayag ang Diyos na ganunin niya si Job. Lalong nagamit ng Diyos yon para ipakitang si Job, isang taong magtitiis hanggang sa kamatayan. Ayun, kaya yung pagtitiis ni Job, nakakagawa yon ng halimbawa para sa atin. Gaya rin ni Kristo, nagtiis siya hanggang sa kamatayan sa krus. Basahin natin ang 2:8 ng Pilipos. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya yung pagtitiis, kapatid, isang bagay na hindi natin gagawin sa isang araw, 2 araw, 3 araw, 10 taon, hindi. Gagawin natin yan habang buhay tayo, magtitiis tayo. Kailangan natin ang pagtitiis upang kung magawa na natin ang kalooban ng Diyos, magsitanggap tayo ng pangako. At ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas.